Hello guys, welcome sa ating bagong video. Ikaw ba ay nagpaplanong bumili ng sasakyan at nakita mo sa mga options ngayon yung dalawang klase ng engine, yung naturally aspirated engine at yung isa yung turbocharged engine. So baka nag-iisip ka kung alin yung mas okay sa dalawang yan. So kung ganyan ang sitwasyon mo ngayon, nasa tamang video ka. Kasi sa video na to, pag-usapan natin, ano ba yung much better? Yung naturally aspirated engine ba o yung turbocharged engine? At alin yung bagay sa'yo? So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So let's talk about first yung mga naturally aspirated engine or yung mas kilala sa tawag na 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 engine. Ano ba yung tawag sa kanila o yung purpose sa kanila? Yung mga naturally aspirated engine, guys, kumukuha yan ng hangin naturally. Kaya nga sabi naturally aspirated. Walang tulong ng turbo or ng supercharger. Kaya kung ano lang yung mahigop nung iyong throttle body ng engine mo na hangin, yun na yun, yung pumapasok sa iyong engine. Kumbaga, parang normal lang yung kanyang paghinga. Walang pantulong sa paghinga ng engine mo. So ano ba yung mga feels kapag ka nagdadrive ka ng naturally aspirated engine? Usually, yung mga naturally aspirated engine ay linear at predictable yung power. So, ibig sabihin, smooth lang. Pag tapak mo na accelerator, dahan-dahang bumibilis yung naturally aspirated engine. Mas simple yung kanyang design kasi wala siyang extrang pyesa like yung turbocharger na kailangan mo siyang i-separate, i-maintain. No, mas konti yung parts na pwedeng masira kasi bawas nga rin ng turbocharger na moving parts din yan sa sasakyan mo. At medyo mas forgivable ng konti kapag ka medyo nalilate ka sa oil change. No, hindi siya ganun ka-strict. Pero syempre, maganda pa rin nag-oil change kayo on time, di ba? So yun siya, para expected mo lagi pag tapak mo ng accelerator pedal, dahan-dahan yung pag-accelerate ng sasakyan mo. Parang ganun yung power delivery ng naturally aspirated engine. So now, pag-usapan naman natin yung mga turbocharged engine. So ano ba pinagkaiba nila? Di ba kagaya ng sabi ko sa inyo, yung naturally aspirated engine, natural lang yung hangin na pumapasok sa kanya. Sa turbocharged, merong tinatawag na turbocharger. Tumutulong to para kukunin niya yung mga exhaust gases ng ating engine para idagdag sa hangin na pumapasok sa ating engine. So mas maraming hangin equals mas maraming fuel, kaya equals mas maraming power na kayang ilabas on the spot with the help of the turbocharger. So ano ba yung mga katangian ng mga features ng mga turbochargers? Siyempre, mas mataas ang power output agad, power delivery ng mga turbocharged engine. So mapapansin niyo yan. Halimbawa, pag tapak nyo ng accelerator, minsan sisipa agad yung acceleration ninyo dahil yan sa tulong ng turbocharger. Kaya minsan, ang ginagawa ng mga manufacturer, di ba, mas maliit yung engine displacement niya compared sa mga natural aspirated. Pero yung feels nila, yung tulin, minsan, mas matulin pa yung turbocharged. Halimbawa, example is Toyota Race. Diba yung Toyota Race, yung mga mid variant niya tsaka lower variant niya, 1.2 liters naturally aspirated. Pero yung top of the line, 1.0 lang, pero turbocharged. Kaya mas maramdam mo yung power nung top of the line. Kahit mas maliit ng konti yung displacement niya. Isa pa, sa turbocharged engine, ramdam mo agad yung torque niya sa lower RPM. Kaya kung effective siya kung nagtutow ka, may mga karga ka na mabibigat, sa akyatan, malakas yung tulong ng turbocharged engine. Kasi maaga lumilitaw yung kanyang torque. At talaga namang generally, mas mataas ang torque ng turbocharged engine compared sa mga naturally aspirated. Kaya mas mas malakas talaga, ramdam mo yung power ng mga turbocharged engine. So right away yan, minsan pagtapak mo 1,000 to 1,500 RPM to 2,000, talagang ramdam mo yung kanyang power. Yun nga lang, need mo lang siya alagaan sa oil. Gumagamit din kasi ng oil yung turbocharger para palamigin siya. So kailangan mo talaga i-maintain, maging religious ka sa pagpapalit ng oil mo. Isa pa, yung mga turbocharger, kailangan mo yan i-cool down talaga para, lalo na kapag kagaling ka sa hatawan, no, long drive o kaya naman sa mabilis na takbo, kailangan mo siyang i-cool down. Tapos syempre, may dagdag kang pyesa like yung turbocharger, kailangan mo yan i-maintain, ipapalinis mo yan. Pag nasira yan, malaking gastos. At minsan, yung mga turbocharged engine, kapag nasira ng turbo, talagang ramdam mo yung low power niya.
So yun, it's a matter of maintenance talaga yung pinagkaiba nila. Kapalit naman ng power. So, kamusta naman yung fuel consumption nila? So, basically, si naturally aspirated engine, mas tipid siya ng konti compared sa turbocharged engine. Kasi lalo na kung magaan lang yung paa mo. Kung magaan yung paa mo kay naturally aspirated, gusto niya yan. Kasi mas magiging efficient siya when it comes sa fuel consumption. Pero kay turbocharged, lalo na kung lagi kang paturbo ng paturbo, yung madiin yung paa mo sa accelerator pedal, nako, mararamdaman mo talaga yung bigat ng fuel consumption dyan. So kung parehas light yung pagtapak mo sa accelerator pedal, light driving ka lang, no, mas tipid pang konti si naturally aspirated engine. So nakita natin yung differences nila. So pag-usapan naman natin, para kanino ba yung bawat isa? So para kanino ba yung turbocharged engine? So para ito sa mga gusto ng instant torque, mabilis yung arangkada, gusto mo talaga ramdam yung power, or medyo nag-e-enjoy ka sa ganun na style ng driving. Para sa'yo, lalo na kung meron kang binubuhat na cargo or tinotow, mas bagay sa'yo yung turbocharged engine. Bagay din sa'yo yung turbocharged engine kung madalas ka sa mga akyatan, no? Ramdam mo talaga yung power niyan. O kaya naman gusto mo talaga ng matulin na sasakyan right away. Pero paano naman yung naturally aspirated engine? Bagay sa yan kung ikaw ay chill driving lang. Gusto mo yung chill na drive ka lang, ini-enjoy mo lang, ayaw mo ng sobrang bilis, gusto mo sakto lang yung speed, ayaw mo ng sobrang bigat i-maintain na sasakyan, lalo na kung madalas city drive ka lang o umuwi ka from time to time sa mga province at hindi ka madalas mabigat yung dinadala ng sasakyan mo. So para sa'yo yung naturally aspirated engine. So yun guys, ano yung pagkakaiba ng naturally aspirated engine at saka ng isang turbocharged engine? So technically, wala naman talagang talo. Kung ano man ang kunin mo dyan, depende yan sa'yo. Kung ano yung bagay sa lifestyle mo, ano yung bagay sa driving habits mo, at ano yung bagay sa budget mo. Diba? At syempre kung saan ka mag-enjoy. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-drive ng NA o kaya ng turbocharged engine, I suggest try nyo munang i-test drive at i-feel nyo kung alin ba yung bagay sa lifestyle or driving style ninyo. Sinabi ko lang yung mga differences nila to help you decide. So ikaw, ano ka ba? Team naturally aspirated ka ba? Or team turbocharged engine? So kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button. Share mo na rin sa mga friends mo na ko-contemplate kung ano ba yung bibili nilang klase ng sasakyan, kung turbocharged ba or NA. At syempre, kung di ka pa naka-follow or subscribe kay Car Talks PH, click mo na yung subscribe button at follow button para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!